kahit hindi siya masyado nakikita sa kalsada, talagang standout pa rin ang kagwapuhan ni Kawasaki Fury 125. Kaya naman ang dami nga nag-comment sa atin na hanapin nga daw natin si Kawasaki Fury. Good morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Motoace dahil may nakita tayong isang unit ni Kawasaki, which is ito nga yung Kawasaki Fury 125RR. So hinahanap natin ito at marami din mga nagtatanong nito mga kabiyahe at nagre-request din ng unit na ito. So ngayon may nakita tayo ng unit na ito. Exact location ito mga kabiyahe, dito yan sa Aguinaldo Highway, corner Palanas Street, Anabu 1A, Imus, Cavite. So tara, pasukin natin sa loob mga kabiyahe para makita natin ang unit ni Kawasaki, which is ito nga yung Kawasaki Fury 125RR. Let's go! So mga kabiyahe, ito nga si Fury ng Kawasaki. Ito yung 125RR. Ito na yung hinahanap nyo. At sasabihin ko na agad ang presyo ni Kawasaki Fury. So kung kukunin natin mga kabiyahe ng installment, meron tayo ditong down payment na 3,000. So ayan, napakababa po ng down payment ni Kawasaki Fury. At meron din itong 1 year, 2 years, tsaka 3 years. Sa 1 year mga kabiyahe, may monthly ito na 7,643 pesos. Sa 2 years naman, 4,764 pesos. At sa 3 taon, mababa na 3,200 pesos na lang mga kabiyahe. At ito naman mga kabiyahe sa cash, ayan, 69,863 pesos para po sa kanyang SRP. So ayan mga kabiyahe, iikutan muna natin ang ating unit para ma-appreciate po ninyo ang unit na ito na napaka-static. Kahit hindi siya masyado nakikita sa kalsada, talagang standout pa rin ang kagwapuhan ni Kawasaki Fury 125. Kaya naman ang dami nga nag-comment sa atin na hanapin nga daw natin si Kawasaki Fury. So mga kabiyahe, mayroon lang tayong mga minimal dito makikita na kagaya nitong turn signal, medyo bagsak na siya. Pag ilinabas naman ninyo ito mga kabiyahe o i-avail ninyo, lalagyan po yan ng bago. Hindi po yan ganyan. So ngayon po dahil biglaan yung ating pag-review sa kanya, kaya naman hindi napaghandaan. So ganun po. Ikutan natin para makita natin ang appearance ni Kawasaki Fury 125RR. At ito nga po ay kulay green at yan naman po yung signature ng Kawasaki para na siyang big bike. At tunguhin naman natin mga kabiyahe ang kanyang engine type. Meron siyang 125cc single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled na may max power na 9.66 horsepower at 8,000 RPM. Torque naman na 9.21 Nm at 6,500 RPM. Compression ratio 9.8:1. Dimensions, length, width at height 1,920 mm by 650 mm by 970 mm. Seat height 770 mm. Wheelbase 1,240 mm. Ground clearance 150 mm. Ignition system DC CDI. Start option kick and electric. Fuel supply system carburetor. Fuel type gasoline. Fuel consumption 68 km per liter. Transmission type manual 4-speed. So unahin natin mga kabiyahe dito sa kanyang headlight. Ayan. Naka-halogen type tayo dito. Halogen type bulb yan mga kabiyahe. Pero pagka yan nakabukas naman mga kabiyahe, yan ay malakas din. Pero kung nahihinaan kayo dyan, pwede kayo magpa-aftermarket ng kagaya ng mga MDL. Ayan, pwede yan lagyan din dito. So dito sa baba, meron tayo ditong pinaka daytime running niya, pero hindi yung lead, naka-bulb type yan mga kabiyahe. Pag naka-activate itong unit, naka-open yan. So yun yung function ng ilaw na yan. At dito sa baba, makikita nyo na talaga naman pag Kawasaki Fury, ito talaga ang signature niya. Malayong malayo pa, alam mo na Kawasaki Fury talaga ang motor na yan. Dito pa lang sa mga pormahan, ayan, may mga edges siya ditong matutulis. Ayan, ito yung fender niya na talagang kahit anong pisil mo, hindi siya gagalaw. Napaka-sturdy niya. Ayan, no? Oh. Makapal ang mga materyales gawa ng Kawasaki. At dito sa kanyang telescopic fork, ayan, ito yung kanyang inner tube at yung outer tube niya naman na makapal din. Hindi na natin yan ipapaliwanag dahil pagka Fury nga,
legend na. Hindi na natin kailangan pang sabihin kung anong meron siya. Makita lang natin sa video, alam na natin kung anong uri si Kawasaki Fury. At ayan, ito yung kanyang napakagandang decals, Fury 125RR. At may kulay black tayo na may combination na white. At dito rin sa baba, yan yung mga decals na makikita natin. Doon sa dulo, ito naman yung susian na pagka binuksan, sinusian natin yan, mabubuksan yung kanyang underseat. Ayan, at makikita natin dito yung maliit na box para doon sa battery at lagayan natin ng mga basahan. Dito, ayan yung kanyang foot peg ng kanyang pillion. So dito tayo mga kabiyahe sa kanyang instrument panel. Naka-analog tayo dito. Makikita natin dito yung speedometer, odometer at saka kilometer. Pagdating naman dito sa yung mga ilaw dito mga kabiyahe, ayan yung gear niya. Ayan, may neutral, tapos yung high and low beam. Meron din siyang gas indicator at meron din siyang turn signal indicator. Ito naman mga kabiyahe yung appearance ng kanyang upholstery ng upuan. Medyo may pagpaumbok siya dito, hindi siya pa-flat mga kabiyahe. Pati rin dito sa rider natin, medyo paumbok siya. Dalawa ang texture niya mga kabiyahe. Dito sa pillion, makinis. At yung dito naman sa ating rider ay magaspang. Naka-double stitch yan mga kabiyahe dito at kulay black din yung ginamit na thread o panahi. Dito naman tayo mga kabiyahe sa kanyang taillight. Ayan, yung taillight ni Kawasaki Fury 125RR ay hindi pa rin nagbabago. Ganon pa rin mga kabiyahe, naka-bulb type yan. At pag nakita nyo yung mga ganyang ilaw, alam na Kawasaki Fury nga siya. At sabi ko nga po kanina, meron lang tayo makikita dito mga minimal na medyo nakayuko ng mga turn signal kasi ito ay stock dito. So parang model na lang mga kabiyahe, hindi na nila binibenta. Pero kung kayo mag-a-avail nito na unit na ito, pwede naman. Pero ito, hindi na sa inyo yan ibibigay kasi nga medyo malutong. Pero kung pipilitin nyo na ito ang kukunin nyo, pwede rin. Babaguhin lang yan ng mga makikita natin dito, may mga scratch. Ayan, ayusin yan. At saka yung may putol na turn signal, bago ang ilalagay nila dyan. Hindi yan sa inyo ibibigay ng ganyan na may mga scratches. Ayan, dito tayo mga kabiyahe sa kanyang exhaust. Ayan, yung pinaka-tambucho niya ay matte black. At solid yan mga kabiyahe. Meron din tayo ditong heat guard na silver na may pagka-gold. Hindi siya pure na silver mga kabiyahe. May konting pagka-gold din siya. Ito naman mga kabiyahe, yung kanyang kick starter. Foot brake, malambot. At yung kanyang engine na glossy black. So mga kabiyahe, balikan natin ang ating instrument panel. So yun nga, sinabi ko kanina, makikita natin sa instrument panel ay yung speedometer, odometer, kilometer. Gear indicator, meron, lights indicator, fuel indicator, at yung turn signal indicator. Pagdating naman dito sa right-hander grip natin, malambot ang throttle, pati ang preno. Meron na rin siyang kill switch, ayan. At meron din siyang electric starter. So yung starting system nito mga kabiyahe, dalawa, isang electric at yung kick. So walang problema. Kahit mahina na yung ating battery ay aandar pa rin itong unit na ito dahil meron nga po siyang kick starter. At dito naman sa kaliwa, meron tayo ditong choke, ayan. Mayroong high and low beam ng ating headlight, turn signal at yung ating busina. At heto naman yung clutch lever na malambot din. Pagdating naman dito mga kabiyahe, ito standard yung ating ignition dito. At yung pinaka handlebar natin dito mga kabiyahe ay naka-clip on. So pagdating naman dito mga kabiyahe sa gulong niya sa unahan, may sukat tayo dito na 70 by 90 by 17. Preno sa unahan, disc brake tayo dyan. At naka-single piston caliper na ang tatak ay Nissin. Yung sukat ng gulong niya dito sa likuran, 80 by 90 by 17. Pero may choice pa kayo dito mga kabiyahe. Kung gusto nyong laparan itong gulong niya, pwedeng-pwede. Dahil napakalaki pa ng allowance niya doon sa swing arm niya. So ito, yung stock niya, 80 by 90 by 17 ang nakakabit sa kanya. At ito naman yung appearance ng kanyang disc brake rotor dito sa likuran. At naka-single piston caliper din yan mga kabiyahe. So ito mga kabiyahe, si Kawasaki Fury 125RR ay harap-likod naka-disc brake na siya. So napaka-kapit po niyan. At yung appearance naman ng kanyang wheel mag, ayan, nakakulay black tayo dito, matte black. At
tube type pa tayo dyan. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng kanyang swing arm. Malapad siya. At yung kanyang rear sprocket na naka high speed, 34 teeth. Ayan. Pagdating naman sa kanyang chain, ayan, standard tayo dyan, heavy duty. Ayan. At ito yung kanyang side stand. Ayan. At yung kanyang center stand. At dito sa likod mga kabiyahe, kaano tayo dito? Monoshock absorber. Ayun. Silipin natin dito mga kabiyahe. Ito mga kabiyahe, yung monoshock absorber niya na preload. Ayan. Nai-adjust yan mga kabiyahe at ang laki ng spring niya. Kaya naman makakaasa tayo na kahit mag-angkas tayo dito ng medyo bulky o medyo may katabaan, kayang-kaya ni Fury dahil nakikita nyo naman kung gaano kataba yung kanyang spring. Ito naman mga kabiyahe ang magiging position natin dito. Gawin nyo kung reference sa unit na ito. Ang height natin 5'6". Ayan yung position natin. Naka-flat-footed tayo dyan at medyo naka-bend pa yung ating tuhod. So kayang-kaya ito kahit na mga sabihin na natin mga 5'2" o 5. Kayang-kaya ito mga kabiyahe dahil mababa lang siya. Pag ito ang dala mo, talagang gwapong-gwapo ka dito dahil bibihira na to sa kalsada mga kabiyahe, itong Kawasaki Fury 125RR. At sabi ko nga, marami nagre-request nito. Ang hirap hanapin ng ganitong unit mga kabiyahe. So kung gusto niyo ng ganitong unit, dito lang kayo pumunta sa Moto Ace. Yun mga kabiyahe, sana nagustuhan nyo ang ating review kay Kawasaki Fury 125RR. Ako po ay nagpapasalamat sa buong team ng shop na ito dahil napagbigyan po tayo na makapag-vlog sa outlet nila. At maraming salamat din po sa iyo na nanonood at sa lahat ng tumatangkilik kay Biyahe ni Frank, Facebook page, TikTok at sa atin pong main channel na yung YouTube. Hanggang sa muli, kita-kits Biyahe ni Frank. God bless.